At tuloy-tuloy na po tayo, minmahal. Dadakol tayo sa pinakamahalagang banal na programa sa gabi ito. Mag-aaral ng salita ng ating Panginoon na Diyos sa pamagitan po ng ating beloved preacher, Brother Perpet Ias. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Glory to God. God bless you po, beloved preacher, Brother Alex Asoy, at natikit sa lahat ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda, sa mga beloved children, at sa mga pag-alala sa mga ginituang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. Sa lahat ating mga taga-subaybay, sa mga live webcast viewers, magandang gabi sa ating lahat, sa mga kamagagawa dito po sa ating Pastoral House ng San Fernando, sa ating mga beloved co-workers, co-preachers, beloved foreign preachers, sa lahat ng mga live webcast viewers, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kasama natin dito, our beloved co-preacher, Brother Alex Asoy, Brother Rosmart Lumayno, Brother John Ias. At tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po kami, taos puso ng papasalamat sa gintong pagkakataon upang aming ibahagi ang banal na salita sa ito po sa impapawid. Sa pangalan ni Jesus, ikaw po magpala sa pangalangin ng mahal na pastor, alisin mo lahat uri ng mga hadlang, mga pag-alinlangan. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Amen. Praise the Lord. Purihin natin nakilang Diyos, mga kapatid, at isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa bayong dagat na nakantabay sa ating banal programa dito po sa Jesus Miracle Hour. At dahil maiksi lang po ang ating oras, mga minamahal, isintro po natin ang ating mga pag-iisip sa ating pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. At dito po tayo huhugot, mga minamahal, ang ating versikulo dito po sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Ito po ang nagpapakita, mga minamahal, na kailangan ang buhay natin atin pong pahalagahan, mga kapatid. Basahin po natin. Sa Genesis, ang kabanatang 2, ang talatay 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alapok at tupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin natin nakilang Diyos, mga kapatid. Bakit po napakahalaga at kailangan nating pahalagahan ang buhay natin? Dahil ito po, espesyal na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Tingnan natin yung mga bagay na ating nakikita dito po sa mundong ito, mga minamahal. Ito po'y ginawa lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga makikita natin sa ating kapaligiran, ito po ang ginawa ng Diyos dahil sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Pero ang tao, mga minamahal, talagang pinagsikapan ng Diyos. Pinagsikapan ng Diyos. Kumuha siya ng alabok mula sa putik at ginawa niyang tao, mga minamahal. Kumbaga, hinulma sa Diyos. Ihulma ang tao. Pagkatapos ay hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong. Kaya ang tao naging kaluluwang may buhay. Noong unang panahon, mga minamahal, tulad tayo ng mga estatwa na makikita natin sa mga monumento na nakatayo sila. Mayroon silang paa, mayroon silang kamay, mayroon silang ilong, mayroon silang mata, pero hindi sila nakakita, hindi sila nakakilos. Ganon ang sitwasyon ng tao. Pero nung hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong ng tao ng hiningang may buhay, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya mga minamahal, ang topic natin, ang pagpahalaga ng buhay natin. Bakit po, mga minamahal? Ang ating buhay ay hiniram lamang sa ating mahal na Panginoon. Siya ang may-ari, hindi tayo, mga kapatid.
Yung iba naman, maminamahal, sa pag-akala nila, ang kanilang buhay, silang may-ari. Mga kapatid, hindi po. Dahil ang Diyos ang may lalang sa lahat ng tao. Kung wala ang Diyos, wala tayo ngayon. Ha? Tulad tayo ng mga rebolto na nakatayo, pero hindi makakilos. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, binigyan tayo ng hininga at tayo ngayon kumikilos, may pag-iisip, may karunungan. Lahat nating gustong gawin ay ating magawa dahil sa kabutihan, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po mga kapatid, kailangan nating pahalagahan ang buhay natin. May purpose ang Diyos, bakit tayo ginawa niyang espesyal? Dahil tayo ang gamiting instrumento para maitaas ang pangalan ng Diyos. Para maihayag ang kabutihan ng Diyos. Hindi hayop, hindi ano paman ang ginagamit na instrumento ng Diyos para maitaas at maihayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagka-Diyos, kundi tayong mga taong espesyal na kanyang ginawa, kanyang lilalang, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, para ating ihayag ang kanyang kapurihan. Tayo ang gamiting instrumento ng Panginoon para ating ipahayag gaano kapangyarihan ng Diyos. Gaano kabuti ang Diyos. Gaano ka pag-ibig ang mahal na Panginoon. Tayong tao ang magbigay alam sa mga hindi nakakaalam kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia dito po sa Isaiah 43, versikulo 21, mga kapatid, hayag ang banal na kasulatan, may purpose ang Diyos, bakit tayo kanyang ginawa. Binigyan tayo ng buhay, lakas at pag-iisip. Kindly po. Sa sulat ni Propeta Isaiah, ang kabanatay 43, talatay 1, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, 21. 43:21. Ang bayan aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Praise the Lord. Amen. Ang kanyang bayan na kanyang inanyuan, upang maging kanyang sariling pag-aari. So walang ibang may-ari sa atin. Ang Diyos ang may lalang sa atin, kaya siya ang may pag-aari natin, mga kapatid. Walang ibang may pag-aari natin, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan nating tumanaw ng utang na loob. Ang sabi ng Biblia, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, sariling pag-aari upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Ang purpose ng Diyos, bakit tayo inanyuan, bakit tayo nagkaganito, mayroon tayong buhay, mayroon tayong hininga, mayroon tayong lakas, mga kapatid. Ang layunin ng Diyos para sa atin kung bakit tayo espesyal sa Kanya, para tayo ang gamiting instrumento para ating ihayag ang Kanyang kapurihan. Para tayo'y magluluwalhati sa mahal na Panginoon. Para ang tao'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Para ang tao'y sumasampalataya at bibilib sa ating mahal na Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan. Kaya po, ito ang dapat nating malaman, mga minamahal. Ang punto, huwag nating sayangin ang buhay natin. Huwag mong sabihin na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Huwag mong sabihin na ikaw ang may-ari ng katawan mo, mga kapatid. Kaya ang iba, sinisira nila ang kanilang katawan. Sinisira nila ang kanilang katawan sa pamagitan ng sobrang bisyo, pag-iinom ng alak, pagdadrugs, pagpaninigarilyo. Parang unti-unting pinapatay at sinisira ng tao ang katawan na ipinagkaloob ng Diyos.
Isipin natin mga minamahal, hindi ikaw ang may-ari ng buhay mo. Hindi ikaw ang may-ari ng katawan mo. Ang sabi ng Biblia, kaya tayo ginawa ng Diyos mula sa alabok. Ha? Ginawa tayong tao. Ang katawan natin, mga minamahal, may purpose ng Diyos. Hindi lang tayo ang gagamitin ng mahal na Panginoon para tayo ang maghahayag sa kanyang kapurihan. Para ating luwalhatiin ng Diyos. Kundi, ginawa tayo ng mahal na Panginoon, isa sa layunin ng Diyos para dito sa atin siya mananahan ang kanyang banal na Espiritu. Amen. Praise the Lord. Ang katawan na kanyang ginagawa na galing sa alabok, ginawa niyang templo. Ginawa niyang templo. Sino bang templo? Ang sabi ng Biblia. Basahin po natin mga kapatid. Dito po sa Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Ito ang hindi nalaman ng ibang tao. Kaya po inabusuhan nila ang kanilang katawan sa pamagitan ng bisyo. Basahin po natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto, ang Kabanata 3, ang talata 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tuloy. 17. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Magagalit ang Panginoon. Magagalit ang Diyos kung sino mang may balak gibain ang kanyang templo. Andon siya nananahan ang kanyang banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya po mga minamahal, palagi tayong nagpaalala. Sa lahat nating mga taga-subaybay, tagapakinig, pangalagaan natin ang ating buhay. Pahalagahan natin ang buhay natin. Dahil isa lang ang buhay natin. Isa lang ang buhay ng tao. Buti pa nga yung pusa, ang sabi nila, 7 yung buhay ng pusa. Mga minamahal. Pero ang tao, ang sabi nila, 7 buhay ang pusa. Mga minamahal. Buti kung 7 buhay. Pero ang tao, mga kapatid, isa lang ang buhay natin. Kaya po, kailangan nating pahalagahan yung katawan natin, mga minamahal. Katawan natin, huwag nating sirain sa pamagitan ng paglalakwat sa mga bisyo na nakakasira ng ating katawan. Tulad ng paninigarilyo, pag-iinom ng alak, mga kapatid. Paglagay ng kahit anong marka na pag-akala mo galing sa Muntinlupa. Hindi mo na nakilala. May iba't pa nga mga minamahal, parang binabalikusan ng sawa ang kanilang katawan. Matatakot na tayo. Akala natin galing sa kabaong. Yung iba, mga minamahal, talagang nakakalungkot. Napuno ng ang tato ng kanilang katawan, mga minamahal, dahil hindi nila alam na ang katawan natin ay pinapanaging banal ng Diyos. Dahil andun siya mananahan ang kanyang banal na Espiritu. Mananahan sa ating katawan ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya mga minamahal, nagagalit ang Diyos kung sino man na gustong gumigiba sa kanyang templo ay talagang gigibain ng Diyos. Maliban na lang yung ginagawa natin para sa kabutihan ng Diyos. Para sa kalwalhatian ng mahal na Panginoon. Tulad ng pagpapasting. Paggawa sa kanyang banal na ubasan. Yun ang mga bagay na ikalugod ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, yung paggawa ng kanyang bahay-sambahan. Yung pagpapagamit sa banal na gawain. Kahit walang sahod, walang kain.
Mga kapatid, palagi tayong nagpapasting. Yun ang mga bagay na ikalulugod ng ating mahal na Panginoon. Pero yung mga pagbibisyo, pag-iinom ng alak, pagdadrugs, pagbarkada, kahit saan-saan pumunta, pagdidisko, pagmamadyong, yung oras mo, oras na pahinga, andon ka sa kalayawan, mga kapatid, walang kabuluhan yung ginagawa mo. Sayang ang oras na ginugugol mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Parang sinisira mo, unti-unti mong winawasak ang templo ng Diyos na andon ang Espiritu ng Diyos na nanahan ang katawan natin. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi ba ganinyo manalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang ating buhay, ang layunin ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Malinaw ang ating mababasa. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13, na ito po ang wakas sa lahat ng bagay. Lahat ay narinig na, ang sabi ng banal na kasulatan. Kindly po. Sa sulat sa Ecclesiastes, ang kabanatang 12, talata 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Anong buong katungkulan ng tao, mga kapatid? Sundin mo ang kanyang utos. Ano bang utos ng Diyos? Mga minamahal. Maraming utos ng Diyos na hindi sinusunod ng tao. Ang sinusunod ng tao ang kanyang sariling kagustuhan. Mga kapatid. Pero ang utos ng Diyos, mga minamahal, kinakalimutan at ayaw sundin ng tao na dapat ang uunahin natin ang utos ng Diyos dahil siyang may-ari ng ating buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayo ngayon. Wala tayong hininga, wala tayong lakas. Mga minamahal. Kung anong mayroon ka, huwag mong isipin na ikaw ang may-ari. Dahil kahit sa buhay natin, hindi tayo ang may-ari. Walang sino mang nakakaalam sa ating bukas. Mga minamahal. Walang sino mang makapagsabi na ngayon o bukas malakas pa tayo. Buhay pa tayo. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya po, pahalagahan natin ang buhay natin. Kung gusto mo, mga minamahal, magpapagamit sa mahal na Panginoon. Maglingkod sa Diyos. Kahit papatay-patayin pa natin ang ating katawan, mga minamahal, wag tayong alalahanin, mag-alala. Dahil ang pinapaluguran natin, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Marami tayo dito, mga kamanggagawa, mga kapatid. Kinuha ng mahal na Panginoon dahil sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagsakripisyo, sa pagpapagamit ng banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, isang malaking karangalan sa isang tao, pag ikaw ay pumanaw man dito sa mundong ito, kung ang iyong buhay ay nagagamit mo para sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Para sa ikalulugod ng ating dakilang Diyos. Pero sa mga bagay na walang kabuluhan, mga minamahal, sinasayang mo lang ang iyong panahon. Sinasayang mo lang ang buhay na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. So huwag nating isipin, mga minamahal, na ang buhay natin tayo ang may-ari. Ang Diyos ang may-ari, mga kapatid. Kaya po, wala tayong alam sa araw ng bukas. Dahil ang ating buhay, tulad ng singaw, tulad ng bulaklak, tulad ng usok. Sa sandaling panahon, makikita natin at hindi natin mapigilan ay ito po ay mapapawi. Basahin po natin dito po sa James chapter 4, verse 14. Ang ating mababasa, mga minamahal, napakalinaw po ang salita ng Diyos. Na kailangan nating maintindihan at kailangan nating pahalagahan ang buhay natin. Mga minamahal. Kaya po.
Sa sulat ni Apostol Santiago, Kabanatay 4, talatay 14, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayaring bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang sigaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Amen. Pagdakay na papawi. Sa sandaling panahon lang makikita at lumilitaw. Ang buhay natin, hindi natin alam ang bukas. Kundi ang Diyos lang ang nakakaalam, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Well, praise the Lord, praise the Lord. Ibigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Gamitin natin ang buhay natin para sa ikalulugod at ikalulwalhati ng ating dakilang Diyos. Para kung tayo man ay papanaw dito sa mundo, mga minamahal. Mayroon na tayong nagawa para sa kabutihan ng ating mahal. Amen, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, walang bagay na hindi nakikita sa ating dakilang. Lahat tayo ay haharap. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kahit sino sa atin. Tayo ay haharap at tatanggap ng putong ganti sa pamagitan ng ating mga gawa, mga minamahal. Kaya po, mga kapatid, napaka-importante na ang buhay natin ating pong pahalagahan. Sa pagpapagamit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, napaka-laking karangalan para sa isang tao na ikaw ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ito po ang layunin ng Diyos. Bakit tayo binigyan ng malusog na pangangatawan? Mayroon tayong hininga, mga kapatid. Sa bandang huli, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. At tatanggap tayo ng gantimpala. Ang basahin natin dito po sa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 10. Ito po ang ating mabasa, mga kapatid, na ang tao ay tatanggap bawat isa ng mga bagay na ginawa sa kanyang katawan. Eli po. Ang mga sulat ni Apostol Pablo sa may kaduhang taga Corinto, Kabanatay 5, ang talatay 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen! Napakalinaw po, mga kapatid. Mayroon tayong matatanggap, mga minamahal. Kung gawin natin ang kalooban ng Diyos, gamitin natin ang ating mga katawan para sa kaluwalhatian ng Panginoon, mayroon tayong matatanggap. Gantimpala nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya po, mga minamahal, ngayon, huwag mong aksayahin ang oras. Huwag mong sayangin ang oras. Hindi pwedeng sabihin natin, bukas na lang tayo maglingkod. Bukas na lang tayo magpakabanal. Bukas na lang tayo magsamba. Bukas na lang tayo magtatapat. Mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, now the accepted time. Now is the day of salvation. Hindi bukas. Dahil hindi natin alam ang bukas. Last verse dito po sa 2 Corinto kapitulo 6 versikulo 2. Mga kapatid, na kailangan nating paghandaan at pahalagahan natin ang buhay natin. Mga minamahal. Na ito po ang gagamitin para maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Kaya po. Sa sulat ni Apostol Pablo sa may kaduhang taga Corinto, ang Kabanatay 6, talatay 2. Sapagkat sabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen! Napakalinaw po, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon, ang araw na dapat nating paglingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, ang oras
araw na dapat nating sampalatayanan ang mahal na Panginoon. At tanggapin ang ating dakilang Diyos at ang ating buhay ay dapat nating gamitin para maluluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, mapalad ang mga tao. Mapalad ang mga tao, mga Kristiyano, na bago sila kinuha ng mahal na Panginoon, ang kanilang buhay ay ginagamit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Niluwalhati nila ang dakilang Diyos, mga kapatid. Nakuha nila ang pinaka-standard na gusto at layunin ng Diyos kung bakit ang tao ay nilalang at binigyan ng Diyos ng hininga para maibigay sa tao ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya po ito ang kahalagahan ng buhay ng tao. Ginawa niya tayo para siya'y ating purihin, paglingkuran, pasalamatan, pagsilbihan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Mga kapatid, may gantimpala na ibinigay ang Diyos sa atin kung tayo po ay magbibigay lugod sa ating dakilang